Isang magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Tayo po ay patuloy na ating pag-ibig sa Diyos. So ngayon po ay ating pong tatalakay ng pinakahuling bahagi po ng ating pag-aaral sa hermeneutics. So mahabahabain po ang ating tinalakay sa pag-aaral ng hermeneutics. Ating po ay upang bigyan tayo ng gabay po sa atin sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan. Iniisip ng karamihan, lalo na po sa mga mangaral, na ang paksa po ng hermeneutics ay para lamang po sa mga mangaral. Subalit ito po ay aking hindi po sinasamayunan sapagkat lahat po tayo na mga kaani ay gumagamit ng Biblia. So karapatan po natin malaman kung paano po natin dapat pag-aralan ang banal na kasulatan at upang mabigyan din po natin ang gabay ng ating mga mangaral. No? Para po hindi po kayo maging manatili tagapakinig. Okay, pwede po kayong magsulit ng aming mga tulungan. So sa ngayon po ay pag-aaralan po natin yung fundamentals of word study. Ito po yung framework kung paano po natin unawain ang isang salita. No? Ang tanong po natin dito ay bakit ito mahalaga? Ano ang kahalagaan ng pag-aaral ng salita? Una po, sapagkat a word is the fundamental building blocks of a sentence. Each word influences the clarity and precision of intended meaning, whether it is a noun, verb, pronoun, preposition, conjunction, or any other part of the speech. Each contributes clarity to the overall meaning of a text or a statement. Word study enhances practical approaches. No? So yung pong ating pong word po, no? Yung pong building blocks po ng understanding natin sa mga statements po natin, yung pong salita. Kaya po minsan po mapapansin po rin yung salita mo napakaliit po sa letra na yung indefinite article na A, ito po yung isang malaking pinagtatalunan. Lalo na po pagdating po sa wakapit ng karatang ito. No? And the word was a God. No? Siya isang Diyos o maliit na Diyos ang sabi po nila. So pinagtatalunan at yung presence po rin ng tinatawag na definite, yung tinatawag po natin na D, yung THE. No? Yun po ay malaking pagtatalo. So yung po bawat salita po, ito po ay nagko-contribute sa tinatawag na clarity po at precision po ng kahulugan ng isang pangungusap o ng isang statement. Kaya nga po kapag ang isang salita hindi po natin naiintindihan, hindi po natin maunawaan yung kabuuan ng tinatawag na pangungusap o ng isang statement at hindi po natin na i-carry out yung expected action po sa atin. Okay? So, word study enhances practical approaches by involving recognizing best practices, that is utilizing available tools and approaches to determine the usage and the meaning of the word. So marami po tayong tools na magagamit po libre. Hindi po panahon, hindi po gaya ng mga nakalipas na mga taon. Ako po ay bumibili na ng mga tinatawag ng mga books. Kaya yung binili kong books ng mga the past 20 years po, ngayon libre na po sa internet. At yung po mga tinatawag na binili kong application, software, mga 10 years ago, ito po ngayon ay makukuha na pong libre. Bagamat hindi naman po lahat. No? So utilizing available tools and approaches to determine the usage and meaning of a word. And second is learning, research strategies, analysis of word meaning, and their contextual usage. So marami pong tools na pwede po tayong magamit. Nandito po ang ating Bible po natin. Ang tanong po natin, paano po natin gagamitin. Kaya nga po tinalakay po natin yung hermeneutics at ngayon nga po, paano natin naalamin o paano malalaman ang kahulugan ng isang pangungusap. Ano yung mga hidden behind the word. So, establishing the target word. So, meron po tayong malaking pagkakamali minsan. No? So, exegetical approaches involve word study, however, it is subject to fallacy. Pag sinabi natin fallacy, error, no? Fallacy due to erroneous application of the principle. Dependent on the translator theological viewpoint, in addition to the manuscript views and the translation techniques,
Every translation of the same text may be read differently. Kaya nga po pag tayo pinagbasa ng iba-ibang translation, mapapansin po natin na iba-iba po yung tinatawag na minsan na salitang ginagamit. Because of una, meron po ito tinatawag na theological viewpoint, meron po ito interpretive translation. In addition po dun sa tinatawag natin na methods of translation, meron po tayong methods of translation na sinusunod po ng mga scholar. Meron po tayong formal equivalence, no? Meron tayong dynamic equivalence, meron tayong paraphrase, formal, it is word for word, thought for thought, and the paraphrase. So depende po sa tinatawag na method of translation at yung po sa tinatawag na may iba pang manuscript na ginamit. So nagkakaiba-iba po minsan yung pagkakabasa ng same text sa iba-ibang translation. So common error. Meaning should be determined in the word's original language, not from its translated words. Ito po yung karamihan kamalian ng mga mangaral. Dinidefine po nila yung isang salita, depende po dun sa pagkakagamit sa isang translation. Ngayon, paano po natin natitiyak na tama yun? Kasi pagdating sa ibang translation, maaari iba yung salitang ginamit. At maaari hindi yung eksaktong salita na ginamit o hindi ito eksaktong equivalent na salita na pagkakagamit mo sa original na lingwahe. No? So variant reading, different readings between manuscript, calls scribe errors, scribal errors. So scribal errors, ito po ay tinatawag natin hindi sinasadyang mga pagkakamali because of the human error. At meron po tinatawag natin interpretive edits. No? So, intention po nilang pinapalitan yung salita para po ilagay po, para higit na ipaliwanag yung kanilang paniniwala. No? Yung po tinatawag na interpretive edits. So, kaya nga po pag makakapture po natin, ito po mga variants reading, nakakapture po ito, lumilitaw po ito sa iba't ibang translation. At makikita po natin, nagbigay na po tayo ng mga halimbawa sa ating pong pag-aaral doon sa tinatawag na hermeneutics. So, common error, different Greek words are often translated into the same English word, meaning should be determined in the word's original language. So, kaya nga po pag pinag-aralan natin ang salita, dapat kunin po natin yung sa original na lingwahe. Bakit po? Sapagkat minsan po, yung isang salitang English word po, iba-iba pong Greek word ang ginamit. No? Halimbawa po salitang worship. Doon sa John chapter 4 verse 24, God is the Spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. So yung po salitang worship dito is sa proskuneo. Literally po, is to bow down and kiss the hell. No? Kiss the hell, yung laylayan. Bow down, bakit po? Sapagkat ang mga kalalakihan, hindi po kagaya ngayon, nakasuot ng mga pantalon. Yung mga babae nakasuot ng tinatawag na caster, di ba? Mga kaibigan po unang panahon po ng ating Pentecost, pamalalaki ang nakatusuot ng duster. At yung kanilang duster hanggang sakong yung kaba. Kaya kinakailangan ng yugo po upang halikan yung kanyang laylayan. Okay? Yung po yung tinatawag na proskuneo. At kadalasan po kinagamit, kinakulik po dito yung Romans chapter 12 verse 11. Na ihain nga ninyo ang katawang kain buhay, kaya-awaya, walang balik dumis na siya rin yung katampatang pagsamba. Yung pong pagsamba doon sa wikang Grego ay latreia. Kaya nga po i-define po natin yung word na worship sa wikang English. At pagdudugtungin po natin yung dalawang yung tinatawag na John 4:24 at Romans 12 verse 1, we are missing the point. No? So hindi po natin nakikita yan at hindi ninyo napapansin. Bakit po? Sapagkat wala tayong idea kung anong meron sa salita behind the word worship sa wikang English. So yung pong tinatawag na latreia at yung pong salitang proskuneo, ito po'y ginamit ng ating Panginoon si Kristo sa isang sentence para po i-highlight po yung pagkakaiba. Sabi niya, you shall worship the Lord your God and Him only you shall serve. Worship is proskuneo, serve is latreia. Ano po ang pagkakaiba ng dalawa? Yung po tinatawag na proskuneo, ito po yung expression of our faith. No? Kung tawagin niya ito ng mga apostol si Pablo, this is the seal of God. Yan po yung ating proskuneo. Yung willingness po natin na tayo magpasakop sa harap ng Diyos.